Mga kapatid natin, alam naman natin na wala akong masamang tinapay dito kay Leni Robredo. Mayors for Good Governance yun eh. Diba? Basta advocates ng good governance, good sa atin yan. Klaro na yan. Hindi na ako ma-retire. Talaga, 100%. 100%. Ever since man, pag kandidato kong Naga, klaro sa kuya, na din ako mabalik ng national. 100%. Alam nyo mga kabatas natin, sina Falsis, sina Llamas, sina Heydarian, yung grupo nilang yon, diba? Sina Kristan, ang talagang wini-wish nila na tumakbo at maging kandidato nila sa 2028 elections ay itong si Leni Robredo. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, with the situation right now, no one comes close. Walang lalapit na kahit konti kay VP Sara Duterte, kundi itong si Leni Robredo lang. Pero sabi niya 100% hindi daw siya tatakbo. Ang daming umiyak. Si Antonio Trillanes, si Nico David pa, si Risa. Napansin niyo ba, ito speaking of Risa, napansin niyo ba si Risa, hindi gumana yung kanyang pagpapabango. Nagpa-makeover pa siya. Nagkaroon pa siya ng character development. Binago niya yung itsura niya. Binago niya yung style ng pananalita niya. Ang dami niyang binago. Pero hindi siya bumenta. Sa tingin ko, ang pinaka nakakatakot kasi dito kay Mayor Leni, no? They are trying hard. They are trying hard to make her the candidate of the administration. And that is the kiss of death. Sayang si Leni talagang napapasama lang sa mga kaalyado niya at mga political analysis ko no na puro gulo din ang pinagkagagawa. Sabi ko nga sa inyo, ang nagpatalo kay Leni, yung mga supporters niya, hindi siya. I agree, mga kabatas natin. Matindi laban. Matindi yung laban noong umpisa ha. Yung kay BBM versus Leni Robredo. Matindi yung laban nung umpisa. Match na match. Pero nung dulo, isipin mo, kapag iba yung iboboto mo, isipin mo pag iba yung iboboto mo, kakamping yung tropa mo, di ba? Kaibigan mo, kamag-anak mo. Tapos, iba yung iboboto mo. Imbis na kumbinsihin ka, ibablock ka. Di ba? Sino ba iboboto mo? Iboboto ko si BBM. Bakit ba iboboto? Bobo, tanga, walang kwentang tao. Nung umpisa, there seems to be a fighting chance. But towards the end, oh my God. Saksi naman tayo dun, di ba, sa comment section. Even if they know they're definitely wrong, they'll still fight for it. Election is about addition. Mangungumpinsi ka ng mga taong boboto para dun sa kandidato mo. Ikukwento ko lang sa inyo ha. Nung nagsisimula kami noon sa 2019, mangampanya para kay Mayor Magalong. May kilala sa kanya sa Baguio. Wala masyado. Bakit? Kasi nga, national yung kanyang exposure eh. Siyempre, pag pupunta kami doon sa mga siksik-siksik, tatakbo pala yan. Yung iba, hindi pa nga nila kilala eh. So, sino yan? Hindi, may kandidato na ako, gumaganon sila. Ang ginagawa namin doon, nakikipagkwentuhan lang kami. Kahit galit na galit sila sa amin, ay hindi na. Boboto-boto, pare-pare, sulanga. Parang pare-pareho lang. Nakalimutan ko tuloy yung Ilocano expression tungkol yun. Kailangan mong tiyagain. If you really want to implement change. Isipin mo, nagkaroon pa ng campaign, yung mga campaign na i-block nyo na yung mga, yung mga kamag-anak nyo at kaibigan nyo na hindi boboto. Kasi nga, na hindi boboto kay Leni, kasi nga, masasamang tao yung mga yan, pinapasubo nila yung Pilipinas, hindi nila mahal yung mga Pilipino. Akala ko joke yun ha. Pero marami akong friends nakakamping, sabi ko sa inyo. Pinagbablock nga yung mga iba. Hindi naman lahat, pero nagsisiblock nga sila. Sabi ni Richard, sila mismo na Attorney Falsis sumisira sa diskarte eh. Nagmamakaawa na si Attorney Falsis. Ano magagawin si Attorney Falsis kung si Attorney Falsis ang kukumbinsi kay VP Sara. Kay VP Leni, wala.
Ang problema kasi sa inyo, pinipilit nyo si Lenny. My God. Tapos pinipilit nyo yung mga tao. Kung hindi pa handa yung tao, hantayin nyo. Dami pa naman din mga artistang nag-endorse at nakibahay-bahay na rin. Sabay sabing, let me educate you. Sino ba kasing nagsabi dyan sa dapat let me educate you yung sabihin? Sabi ni Rico, pwede mo naman ignore, block pang nalalaman. Kasi nga naiinis nga daw sila sa mga posts. Kaya i-block nila. At hindi yun joke ha.